Patuloy na marami hong natutuklasan na sinasabing anomalya at napakalawak ho dito ho sa flood control project. At mismong si Pangulong Marcos Jr. ay muling nakatuklas dyan po sa Bulacan. Pero ang sabi ho niya ay hindi lang daw po siya dismayado, kundi galit na raw po ang Pangulo. Yun ho ang kanyang termino na ginamit, talagang galit daw ho siya. At ito hong kanyang nakita ho mismo dyan po sa Bulacan ay ghost project. At personal niya pong in-inspection, ito hong sinasabing proyekto na kung saan ay kompleto na ho, nabayaran na po ng DPWH yung contractor, pero masakla po rito mga kababayan, ni isang hollow block. Yung wala man lang nitambak na mga graba o isang sakong semento mga kababayan, wala ho So, pero nagulat din ako kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa agad niyang tinutumbok at parang tila pinag-iinitan yung contractor lang. Bakit ho contractor lang Mr. President? Dapat lahat po. Hindi naman kaya o solo na gawin niya ng contractor na manalo sa bidding, makuha yung proyekto na yan, tapos mabayaran po sila ng kompleto na wala naman hong ni-istruktura na itinayo dyan po sa Bulacan, yung flood control project na yan. Kasi base po sa interview kay Pangulong Marcos Jr. ay sabi niya, hindi, galit na ako, hindi lang ako dismayado, galit na. At kakasuhan daw ng economic sabotage ito pong kontraktor. At sabi niya, itinak niya na mananagot yung kontraktor at iba pa. Wala ko siyang binabanggit, parang at iba pa. Hindi ko malaman kung ang sabi niyang at iba pa ay baka iba pang kontraktor. Bakit hindi niya tumbukin na politiko at maging sa mga opisyal ng DPWH? Yun lang ho ang pinagtataka ho natin. Ano ba? Dapat ho lahat kasi hindi ho pwedeng isa lang ho ang pwedeng tumbukin Bakit kontraktor lang pinag-iinitan? Lahat po dapat. Kasi sige, panoorin ho natin mga kababayan itong report at na kung saan ay na-interview rin itong si Pangulong Marcos Jr. na kung saan ang sabi, galit na raw po dito po sa kanyang natuklasan. Nako, pangalawa na ho ito diyan po sa Bulacan. Ito ho ang report at kung saan sabi po ng Pangulo, galit na raw ho siya. Panoorin po natin. Hindi lang dismayado, kundi galit na raw si PBBM. Sa muli kasing pagbisita sa Bulacan, higit 50 milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project ang nadiskubre ng Pangulo. Dahil dito, ipinapa-blacklist na niya ang contractor at sasampahan pa ng kaso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. I'm getting very angry. This is what's happening here. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Opo. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Sa pangalawang pagkakataon, ginalit ng Bulacan si President Bongbong Marcos matapos tumambad sa Pangulo ang 55.7 million peso ghost project sa Baliwag. Sa kontrata, kumpleto na ang proyekto nitong June 2025. Pero nang inspeksyonin ng Pangulo, ni isang semento, walang nakatayo dito. Isang 220-meter flood protection ang nakasaad sa kontratang pinirmahan Pebrero ngayong taon. No, I'm not disappointed. I'm angry. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, So yan po ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. At siyempre talagang ngayon nagiging patuloy na lumalawak itong usapin o iskandalo sa flood control project. Ako, grabe ho Bilyong-bilyong piso. At meron ho mga maliliit na probinsya na 100 milyon piso ang inilalaan na hindi talagang umaapaw po ang pera. Tapos, yung baha hindi po naaayos mga kababayan. So, dapat ho talaga may managot. At siguro simulan natin noong 2022, yung sa kalahatian, kalagitnaan ng taon 2022. Siguro magsimula ka na lang sa baka magtuturoan pa 2023 na lang ho. 2023, 2024 at ngayon 2025. Na kung saan ay naglaan po ng bilyong piso. Umabot nga ho ng trilyon para po sa flood control project. At dapat ho, ma-check ko
Kasi base po sa naunang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, parang para ang mga senador ang ginawa, sinortcut na lang ho, para wag na humaba, sige 2025 na lang na project. Pero mas maganda ho siguro talagang ugatin ho yan ng mga kababayan yung issue, no? Na kung saan ay talagang grabe ho, no? Ito hong mga nangyayari na sabi natin na panggagahasa sa pondo ng bayan. At samantala sa Senado, mga kababayan, may pinangalanan na po si Senator Ping Lacson na isang kongresista at pati grabe ho yung malawak na na sinasabing anomalya dito po sa flood control project. Panoorin po natin itong report na kung saan ay nagbigay po ng privilege speech. Ito pong si Senator Ping Lacson. Nako, nakakalula ho. At kung ikaw ay isang taxpayer, manlulumo ka at magagalit ho mga kababayan. Panoorin po natin ang report na ito. May isa ng kongresistang pinangalanan na may kaugnay sa issue ng flood control projects. Sa isang bombshell privilege speech kani-kanina lang na pinangalanang Flooded Gates of Corruption, ibinunyag ni Budget Hawk at Senador Ping Lacson na may flood control projects sa Oriental Mindoro na may lantarang congressional banners umano na nakalagay. Doon nakasaad ang agila o aksyon gobyerno at inisyatibo sa larangang lehislatura na base sa presentasyon ni Lacson, proyekto ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Kita mismo sa social media ng kongresista na ang mga proyekto ito sa Nauhan at Baco ay funded by his office. Agila na natuklasan naming mula sa program funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose. Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Yan po ang pahayag ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Grabe ho, no, mga kababayan. At kasi talagang sinamantala ho. Kung sa mga nakarang administrasyon, di ba, yung sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo ay fertilizer farm scam. Sa panahon ni Pinoy, di ba, lumabas yung PDAP scam, di ba? Marami hong nakulong na mga senador. Yun ho. Tapos sa panahon naman ni Duterte ay may mga sinasabi kumita sa Parmalee, di ba? May mga naimbestigahan ho diyan. Pero ngayon pinakamatindi ho, mas malupit. At sabihin natin ay talagang mas malala ay abot po sa trilyong piso ito hong sa flood control project. Siguro sa susunod pa natin vlog, mayroon din ho sa agriculture, yung sa smuggling, ihiwalay ho natin na pagtalakay ho yan. So yun ho mga kababayan, at nagkakasunod-sunod na. Pero sana ho, Mr. President, ay wag lang ho mga kontraktor ang inyong pag-initan. Dapat ho lahat tingnan nyo ho, yung taga DPWH at gayon din yung mga politiko na nag-endorso, kongresista man yan o senador, dapat ho sila po managot. Magpakulong ho kayo ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno at maging kontraktor na sangkot ho dito sa napakalaking anomalya sa pondo ng bayan. Kasi, di ba, sabi nga, naghihirap ang Pilipinas Kapos sa pondo, yung pala. Ninanakaw lang ho, mga kabayan. Kayo ho, sa inyo pong pananaw ho, mga suki at patuloy na sumusubaybay at yung mga bagong nanonood dito po sa ating channel, ano ho bang masasabi nyo rito? Sabi ng Pangulo, galit na raw siya. Yung kanyang galit, wala ho yan kung hindi ho siya magpapakulong. Di po ba? Magpakulong ho kayo ng kontraktor, ng congressman o senador o kung isang kutman at taga-DPWH. Yun ho. At siguro kahit pa paano mabigyan po ng hustisya yung ating mga kababayan. Lahat po tayo na parang inagawan ho tayo na kung saan dapat yung mga pondong yan na ibibigay po sa mga basic services, yung sa health. Dami mo nagkakasakit. Daming eskwelahan na dapat ipagawa.
Ang dami pa mga infrastruktura, mga kalsada na talagang hindi po madaanan ng maayos. So napakarami ho mga kababayan, pero yan po ay napunta dyan sa flood control project na yan at lumilitaw na ang suking-suki ho ngayon ng mga nasabing ghost projects na yan ay ang Bulacan. Pero grabe ho, sila po ang laging patuloy at tinatamaan ng matinding pagbaha. Sa ngayon nga, may mga pagbaha pa rin, hindi pa humuhupa. So grabe ho. Yan lang ho, mga kababayan. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.